mga Pinoy kung di ihaw, lubog sa mantika ang paboritong lantakan. Pero dito sa kalsada ni Juan, sabaw na raw ang bagong pinipilahan na kahit ang mga paborito niyong celebrities, Pares. kinakarir na rin ang ganitong negosyo. Mga ka-wonder, nakapagpares na ba ang lahat? Mainit man kasi o maulan, ang mga paresan tinityagang pilahan ni Juan. Ito kasing pares, swak na sa panlasa, pasok pa sa budget ng masa. Mga ka-wonder, dahil nga pares na ang naghahari-harian sa kalsada, itong si Juan, binigyan na rin ng pakulong kapares ang patok na pares. Pero saan ba talaga nagmula ang sinabawang baka na ito na kuhang-kuha ang panlasa ni Juan lalo na sa kasalukuyan? I wonder, bakit nga ba patok ang pares sa panlasa ni Juan? Food trip ba ang hanap mo sa Maynila? Panigurado dito ang punta mo, sa Ugbo. Isang araw sa umaarangkada rito, ang sinabawang karne na ito. Pinaghalong recipe daw ng nilagang baka at beef pares na kung tawagin, kamto soup. Yung kamto soup na tinatawag natin, inspirasyon din ng kultura ng kulinarya ng mga Chino. Number one sa Binondo, di ba? Ang recipe na ito, paboritong pagkain noon ng pambansang Yorme, Isko Moreno. Hindi rin daw biro ang oras sa pagluluto ng kamto. Ang karne kasi nito halos 4 na oras ang pagpapakulo. Ang mga sangkap, hawig din daw sa pampalasa ng pares. Hiwain ng maliliit ang pinalambot na karne ng baka, lagyan ng chili flakes, daon ng sibuyas, saka isasabaw ang pinagkuluan ng baka. Ang binabalik-balikan nga raw ni Yorme sa Ugbo, ang karinderya na Rados Lechon na dinarayo sa specialty na kamto. Kaya sa araw na ito, bibisitahin ni Yorme ang mga taong minsan ang sumalba sa kumakalam niyang sikmura. Kaya mga kapuso, welcome dito sa F. Barona o mas kilalang Ugbo. No? Dito sa amin sa Tondo. At kung usapang paresan, kamto version daw ang kanilang panlaban. Dito, siyempre madalas kasi ako nag-iikot gabi-gabi. Pagkatapos ko mag-ikot sa Tondo, hi Nay, kakain kami, magugutom kami. Malaki na raw ang ipinagbago ng Ugbo ngayon, pero ang Rados, binabalik-balikan pa rin ng mga parokyano, gaya ni Yorme. Ayan yung famous na Rados Lechon. Dito, halika, arat na! Konsehal pa lang daw nun si Isko, number 1 suki na siya ng Rado. Tingnan mo naman, 1994. Si Rado, sumalangit na ang kaluluwa. Bata pa ako noon, mga 19. So ito yung pinaka-kitchen nila. Talagang typical na sa kalsada. No? Ayan, dito niluluto, dito piniprepara. Ang Rado, isa raw sa nagpasikat sa Ugbo. Ayan, si Nanay Tess at ang pamilya niya. Sila ang nag-umpisa dito. Sementado na. Dito kami umo-order. Tapos ang pila, pasensyahan lang. Alas 4 ng umaga, pagka na-late ka, wala na, ubos na. So dito lang kami, order kaming ganyan. Tapos pag medyo nagtitipid ka, beg 2. Pag medyo may choppy ka ng konti, may soft drinks naman. Si Nanay Tess may nireveal din. Nung araw dumating si Yorme dito, bata pa siya nun eh. Hindi malaman kung konsyal. Kusyal ako noon, kusyal. Nakainom. Sabi niya, pwede ba akong pakain? Kaya lang wala pa. Wala akong pera. Wala pa. So, wala nang problema. Bale. Problema, sige. Aba si Yorme, may sarili pa raw pwesto rito. Dito lang ako lagi. Dito, sama-sama kami ng mga utaw. May senglot, yung pagtaas ng inuman, na sabaw. Kasi masarap dito yung kamto. Ito na, chicha tayo. Specialty raw sa Rado ang lechon pero ang paborito ni Yorme,
Naites, yung dating gawi. Okay na yan. Ayan na. Nako, toits. Ha? Kita mo naman, may tray na kami ngayon. Ang kamto, partner niya, Toyo Mansi. Liga, kain tayo. Aba Yorme, hinay-hinay rin sa pagkain ng kamto. Aliga na kayo. Naiilang ako. Ang isang order nito sasapat na raw sa 1 hanggang 2 tao. Para kay Yorme, hindi lang simpleng pares ang naibigay ng mga negosyong gaya ng Rado sa kultura ng Tondo. Ang tao napunta madaling araw sa Tondo. Nakamotor lang sila. Minsan, tapos yung kalaunan, mga nakakotse na. Pumupunta rito. So, natutuwa kami kasi proud kami na mga taga-Tondo na yung connotation ng araw, huwag kang pupunta sa Tondo. Mano pa, daling araw. Yung takot ba, yung pagkain na nagbigay ng bagong aura sa Tondo. At dahil kasama na rin ni Isko si Nanay Tess, it's time na rin para ibida niya ang kanyang kamto version. Nay, nagpunta ka na ba sa Ugbo sa BGC? Ngayon pa lang. Oh, First sige. time. Dala ko pinachicha mo yan, ikaw naman natitreat ko mamaya. Pagmamalaki ni Yorme, inspirasyon daw ng Ugbo 24/7 ang Rado's Lechon. Yung serving, nung sa amin sa BGC, at saka serving dito, parehong-pareho. Kumbaga, plakadong-plakado. Ang inihahain daw nila sa kanilang Ugbo 24/7 sa BGC, mga putaheng ipinagmamalaki ng kamay nilaan. Nariyan ang tumbong soup, dila asado, lechon kawali, at ang bestseller nila na Paris version ng Ugbo na kamto. Pero I wonder, totoo bang pinaghalong nilaga at beef pares ang kamto soup? Ayon kay Chef Christopher Karangian, Culinary General, Yung kamto, sinasabi nila na masabaw na pares. Ang sabi nila, nilaga daw na malinamnam. Kung tutuusin talaga, pares din naman siya. Pero dahil nga mas masabaw siya, na i-compare natin kadalasang mga Filipino sa nilaga. Most probably, i-compare natin siya doon sa isang lutuing Filipino na may sabaw, which is nilaga. Teka, bakit may mga supot dyan, ha? Sige. Yorme, ang lakas mo talaga kay Nanay Tess, ha? Tutuwa na yung mga anak ko. Paborito nila lahat yan. O siya, at Yorme, i-tour at patikim mo na rin si Nanay Tess sa iyong Ugbo 24/7. Ito na, Ugbo 24/7 in BGC. Tuloy kayo. Tapos yung mga nilalagay sa jeep, tundon-tundo talaga. Bukod sa mga makukulay at tradisyonal na dinisenyong tondo, dinala na rin dito ni Isko ang mga pagkaing ugbo. Siyempre, katulad dun sa iyo. Tapos pwede silang bumili solo, o pwede silang bumili ng set. At ang kusina, hindi rin palalampasin ni Nanay Tess yan. Mga boys, ito original. Oras na para sa tikiman. Papasa naman kaya kay Nanay Tess ang kanilang kamto recipe? Naites, subukan mo naman. Ikaw naman pakakainin ko. Tingnan natin kung papasa sa'yo. Ito yung kumukulong kamto. At ang lasa, I'm happy. Kasi Parehas. legacy nila yan eh. kaya ang beef pares na ipinares raw sa ibang ulam, perfect pa rin sa panlasa ni Juan. Mula nung pumatok ang pares, iba't ibang version na nga ang pinapauso ni Juan. Kanya-kanyang pakulo para pilahan. Pero ibahin daw ninyo ang paresang ito sa Malabon dahil ang kanilang pares, kaya ka raw dalhin sa langit. Mga ka-Wonder, meet San Pedro Estefurdi ang may pakulo ng pares na ito. O yung mga customer ko lang din nagpauso nun eh. Sabi nga nila, gusto daw nila makita si Dolby, San Pedro, gusto daw nila makita yung Liwanag, gano'n. Gusto daw nila tumatago sa ginto. Sila rin nagpauso nun eh, mga customer ko eh. Bago pumatak ang alauna ng tanghali, abala na si Ferdy sa pagsiset up sa kanyang maliit na pwestong ito sa Malabon. At pagpatak ng alauna ng hapon, ang mga customer
di na mapigilan ang pagdagsa. Ang kanilang dinarayo ang pares na may anli taba. Yung iba kasi, ang gusto kasi nila talaga yung anti-taba. Yung, kasi yung sa ibang para sinyada walang taba eh. Kaya yung iba kasi gusto nila yung yung humingiwi, ganyan, matagos. Ang taba na kanyang inilalagay sa pares, taba ng baka. At ang kanilang bestseller, ang lechon pares sa halagang 75 pesos. Ito po yung pares lechon. Tapos lagyan po natin ng taba. Ganun po kabilis ang pag-prepare namin sa pares. Ang beef pares na nagkakahalaga ng 75 pesos Ito po yung pares beef. at ang liwanag pares na kaya raw dalhin sa langit. Ang laman po na ito, lechon, bulaklak, saka beef po. Lahat ng yan inclusive of anli taba lang naman. Masarap naman po, kaso yung ito pong mga palitsyon, feel ko mamamanhid po yung mukha ko, kalahati ng mukha ko. Kumusta po yung taba? Masarap! Namamanhid na nga po yung 1/4 eh. Hindi ko na mabuka yung bunganga ko. Pamagulit lang kayo, Dahil sa kakaibang pakulo na ito, ang parisan ni Ferdy lumago. Mula alauna nga ng hapon, ang mga customer sugod at ang 3 kaldero ng pares taob. Kahit daw kasi presyong pangmasa, ang pares nila hindi tinipid. Pero alam niyo ba mga ka-wonder na ang pagnenegosyo ng pares ni Ferdy nung una, hindi raw naging madali? Bali yung puhunan namin, utang lang din namin. 4 na buwan din ako na lugi. Kasi nga, mahina, walang customer. Pero si Ferdy hindi agad sumuko. Nang makaipon kasi ng pera, ang una raw niyang binili, camera, para gamitin pang picture at pang video ng kanyang mga produkto para i-upload sa social media. At dahil pinusuan online, makalipas lang ang ilang buwan, nagsimula nang dumami ang kanyang customer. Nagganap pa kayo ng makakainan, tara samahan niyo ako. Subukan itong nagte-trending na naman ngayon at talaga nga naman dinadayong lechon pares na sa halagang 100 pesos nyo ay may pa-unlimited taba pa sila rito na kayo na mismo yung magsasawa. Na-discover na rin ng mga food vlogger ang kanyang pares. Hanggang sa ang mga customer niya naging suki na nagpabalik-balik. Gaya na lang ni John Juville, na kahit nga raw hina-high blood na kung minsan, G pa rin daw sa pagkain ng pares na may taba. Siguro last year ata, pumunta ako doon, sinubukan ko. Nang nasubukan ko siya, solid talaga, masarap. Si John Juville, nakaka-4 hanggang 5 refill lang naman ang taba tuwing kumakain dito. Pangatlong balik ko na ng taba actually. So napakasarap talaga guys. Sa pagkain po ng taba, hindi naman po ako natatakot kasi meron naman tayong gamot. Meron naman po tayong gamot sa high blood eh. Ang apat natin guys. Dahil sa success ng parisan ni Ferdy, hindi na raw niya pinoproblema ang gastusin ng kanyang pamilya sa araw-araw. Kada araw, kumikita lang kami siguro mga 27, ganyan, 25. Pero di pa awas yung puhunan daw, ma'am. O hindi pinapikot namin. Pero mga ka-wonder, gaano man ka-tempting tingnan, ayon sa eksperto, hinay-hinay lang sa pagkain ng taba. Sa isang araw, for a regular diet, no, kung wala kang sakit or anything else that is concerning when it comes to fat consumption, dapat out of the daily calories natin, 30% lang dapat, maximum, yung manggagaling sa fat. That's only 600 calories. Kung i-convert natin siya sa grams, it's only around 67 grams of fat. Kapag sinabing pares, madalas putok-batok. Pero paano kung sabihin ko sa inyo mga ka-wonder, mayroon na rin daw healthier version nito. Pares na healthy. Sagot na raw yan ng Chick Pares ng Team Paresan. Buhay ay hindi payamanan, ito ay pasarapan kaya pares lang. Ang nakaisip ng version ng pares na ito, ang miyembro ng online content creators na Team Payaman na si Awi. 2020 pa lang daw, sinubukan na raw niyang magbukas ng paresan. Pero hindi ito nagtuloy-tuloy dahil sa pandemya. Natigil man ng halos 3 taon, nitong 2023, sinubukan niya muling ibalik ang init sa kanyang hilig sa pares at nag-set up ng paresan sa isang event
agad naman daw itong tinangkilik ng mga tao. Last December, nagkaroon ng Team Payaman Fair. Naisipan namin na buhayin ulit yung paresan. Pinangalanan namin ng Team Paresan. Ano lang din siya, food cart. After noon, yung kinita noon, sinimulan namin, nagtayo kami ng totoong pwesto na talaga. Ang kanyang nanlamig na paresan muling pinainit ng mga customer. Kaya naman itong Pebrero, binuksan na niya ang Team Paresan. Mahilig kasi akong kumain ng pares. Makain ako sa iba't ibang street pares, mga cart dyan. Lagi silang may kulang na ganitong meat, ganitong lasa, ganyan. Kada lipat ko sa bawat paresan, may iba't iba silang kulang. Yun, naisip ko na pagsamasamahin lahat ng kulang na yun at lagay ko rito. Siyempre pa, sa opening ng Team Paresan, present din ang members ng Team Payaman na sina Kong TV at iba pa. Tulad ng ibang paresan, may pambato rin silang overload na putok-batok. Pero ang kakaiba raw sa kanilang menu, ang chick pares o chicken pares. Kaya kami nagkaroon din ng chicken pares kasi yung misis ko kasi hindi siya kumakain ng pork. Kumakain siya ng beef, kaso nga lang, tuwing nandito kami, yun lang yung nakakain niya, beef lang. So parang gusto niya something new. Nag-isip ako na parang, lagyan kaya natin ng chicken pares. Sa ngayon, ang kanyang pares talaga namang success. Pero para mas lalong kagatin ng mga customer, ang Team Paresan mayroon ding handang mga pakulo. Gaya na lang ng The Ultimate Pares Challenge kung saan padamihan na, pabilisan pang kumain. Parang naisip ko siyang lagyan ng title na The Ultimate Pares Eating Challenge kasi yung tinry ng mga nag-challenger na yan is 600 grams of meat. Susunod! Ano nga ba ang sikreto ni Awi sa binabalik-balikang pares? Pares na healthy. Sagot na raw yan ng chick pares ng Team Paresan. Hi mga ka-wonder! Ngayong araw ay magluluto tayo ngayon ng tinatawag namin chicks pares, which is yun yung chicken namin. So fried karage chicken siya na nasa soup ng pares. So syempre magsisimula tayo, alam niyo na kung saan, sa soup. Papakuluan muna ang meat broth sa loob ng 6 na oras para manuot ang lasa ng karne sa sabaw. Pagkakulo, saka ilalagay ang luya, daon ng sibuyas at celery. So yung cornstarch, kailangan mo lang siyang haluin, idulute siya sa tubig. Okay mga ka-wonder? Mukhang okay na itong cornstarch natin, nalusaw na siya sa tubig. Ngayon, sasalin natin siya ng dahan-dahan. So pagkalagay natin ng cornstarch, tatsagain lang natin ito sa halo. As in, tornado talaga siya hanggang sa makamit mo yung consistency niya. So kukulayan natin siya sa pamamagitan ng, alam niyo na, syempre, toyo, soy sauce. Tapos lagay na rin natin yung mga pangpabango natin lalo. Ang star anise. Tapos haluin na natin ulit. Nakikita niyo yan, nagbabago na yung kulay niya. Pakukuluin muli sa loob ng 15 minutos. Meron na kami naka-ready dito na breaded and marinated chicken na siya. Lalagay na lang natin siya sa fryer. Lalagay na natin siya pag mainit na yung mantika. So yan, isingin na natin siya. Mga siguro 1 minute to 2 minutes hanggang maging golden brown yung chicken. Balik na rin natin yung mga medyo white parts pa para maluto na siya. Yan, okay na siya. Wonder sa pares, ano nga ba ang dapat mauna? Sabaw o laman? So, simulan muna natin sa regular chicks pares namin. Ito siya. So, mauna syempre yung soup. Tapos, yung soup niya. Lagay lang natin yung chicken. Yung condiments. Chili oil. At ito na ang ating chicks pares overload. Presenting chick pares. At para ipatikim sa mga ka-wonder natin, sasamahan tayo ni Awi. Kailangan natin ng pares tapos cheese. Sarap. Sarap. Ito ang combination. Sarap, masarap. Malasa. Una na lang kanin. Okay naman. Ako eh. Kaya nalaglag pa, igupin ko na lang to.
We use white meat, it has less amount of fat, no? Compared to our red meat, which is your pork and your beef. Imagine that small amount of chicken compared to that same size of pork or beef, especially yung liempo na part o yung mataba na part, 10 grams to 1 gram of fat, malaki yung difference of. Hindi na nga maipagkakaila ang pag-usbong ng mga parisan ngayon, mapa-celebrity man o kahit sino, kinakarir na ang ganitong negosyo. Pero I wonder, sino nga ba ang unang nagpasikat ng pares sa bayan ni Juan? Ang sinasabing nagpasikat sa pares, ang Jonas Restaurant na ito na matatagpuan sa La Loma, Quezon City. Nagbukas sila noong 1974. Siomai, siopaw at beef mami raw talaga ang kanilang produkto noon. Pero dahil madalas daw mag-request ang mga customer noon ng kanin, ang karne ng baka, ipinares na rin nila sa kanin at tinawag itong pares. Pinangunahan ni Jonas yung term na pares. Hindi naman sila yung nag-imbento ng sinangag kasi meron na yun noon pa. Pati yung mga asado or yung mga beef stew na tinatawag natin, nakakatuwa na dahil doon sa pagteterno nila at pagtatawag nila ng pagparisin, yung ulam, yung kanin, doon nagkaroon ng kultura sa modernong panahon na tinatawag nating pares. Mga ka-Wonder, sa episode natin ngayong gabi, napatunayan natin na ang pares hindi lang naghahari-harian sa kalsada. Matatawag na talaga itong hari ng Pinoy street food dahil sa iba't ibang bersyon na pinauso ni Juan. Sikat o ordinaryong Juan, kumasa na rin sa pagluluto ng pares. Mga ka-Wonder, kung may mga kwento kayong gusto pag-usapan, mag-message lang ng photo o video sa aming Facebook page o mag-email sa iwondergtv@gmail.com. I-follow nyo rin ang aming social media accounts gaya ng TikTok, Facebook at Instagram. Ako po si Susan Enriquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV dahil ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!